Ang cave number 30 daw ay ang isa sa pinakamalalim na kuweba dito sa Sitio Balaring. What's up mga ka-wild? Another day, another cave na naman ang papasukan natin ngayon. At ang video ito ay ang episode 5 ng ating cave exploration series dito sa Wild Extreme. At ang kuweba na papasukan natin ngayon ay ang pangsyam na kuweba na nakatago dito sa Sitio Balaring. Kaya stay tuned at malapit na tayo. Tara, samahan nyo kami sa aming pag-explore. Let's go! Ano ka, well, naupo tayo kasi nakakalula yung taas. At mula dito ay tanaw na tanaw ko ang buong sitio ng Balaring hanggang doon sa may Mount Lunay, yung malaking bundok na yan, at yung buong siguro Escalante, yun, syudad namin, kitang-kita mula dito. Grabe, napakaganda. So yun mga ka-wild, sa mahigit 30 minutes na paglalakad ay narating din namin ang cave number 30. Sayang nga lang dahil pagdating namin dito ay nakita namin na ang cave number 30 ay hindi na pwedeng pasukan kasi sirang-sira na ang hagdan. At ang mga hagdang yan ay gawa pa ng mga minero noon na nag-mining dito. At ang sabi ng minero na kasama ko, na naging guide ko, ay matagal na daw itong pinatigil. Dahil sa hindi na daw maganda ang puspit na nakukuha nila dito. Kaya, ayun, at nung umalis na ang mga minero dito at tumigil na sa pag-mining at pagkuha ng puspit, ay napabayaan na ang kuweba at hindi na nami-maintenance ang hagdan. Kaya, karamihan sa mga hagdan ay sira-sira na. Kaya hindi na pwedeng mabaan. Kaya humingi ako ng tawad sa inyo mga ka-wild dahil yun, hindi ko maipakita sa inyo kung ano ang nasa ilalim nito at kung ano kaganda ang nasa ilalim ng kuweba. Kunting trivia na lang tayo mga kaibigan. Ayon sa kwento-kwento ng mga tao dito, ang cave number 30 daw ay ang isa sa pinakamalalim na kuweba dito sa Sitio Balaring. At kaya ito tinawag na cave number 30 dahil ang sukat ng lalim nito mula dito sa itaas sa punta doon sa pinakailalim niya ay nasa 30 meters. Noon yun. Noong unang discover ang kuwebang ito ay sinukat nila at umabot sa 30 meters ang lalim nito. Kaya yun tinawag siya na number 30. At ganoon din ang basihan ng ibang kuweba dito. At yung mga kuweba na una natin napasok like 1,
cave number 2, cave number 3, cave number 4, at yung iba ay sinukat din yun nung una yung na-discover. Like yung number 3 noon, ang lalim nun ay 3 meters lang. So sobrang babaw lang, parang ganyan, sa mababaw lang. Tapos dahil sa katagalan at gumuho, yun, lumalim siya hanggang umabot sa mga 10 meters siguro. At yun din na nangyari sa mga cave number 2 at cave number 1. At itong cave number 3 at itong cave number 30, sa palagay ko, at ayon man sa aking estimation, ay sa palagay ko, hindi na ito 30 meters. Kasi sa tagal ng panahon na pagmimina ng mga minero dito, sa pagkukuha ng puspit, ay tingin ko nasa mga 50 to 60 meters na ang lalim nito. Kaya ayun, sobrang hirap kung ipipilit ng gabain ng mano-mano ito. Kaya wag kayong maglala mga kaibigan, pabalik kami dito at pagdadala kami ng lubid dahil bababain namin ito gamit ang lubid. So sa ngayon, hindi muna kami bababa at iikot ko na lang muna kayo at ipapakita ko sa inyo ang mga paraan ng mga minero kung paano makuha ang puspit sa ilalim na umabot sa 50 to 60 meters gamit ang lubid. Tara, tingnan nyo. So ito mga ka-wild, ang lubid na ito ay nagsisilbing tagahakot ng mga puspit mula sa ilalim. Kaya ngayon, subukan ko itong hilahin para makita nyo kung Sa gano'n lalim ng 15 meters o mahigit pa, ay nailalabas nila ang puspit rock sa pamamagitan ng lubid na ito. Imbis na hakutin ng mano-mano mula sa loob ng kuweba, ay mas pinili nila na gumamit ng lubid para mas mapadali ang kanilang trabaho. Dahil sa kuwebang ito ay hindi biro at hindi madali ang paglabas ng puspit mula sa ilalim ng kuwebang ito. Kaya mga ka-wild, tingnan nyo. So, gaano na ito karami? Diba? So, wala pa yan. Siguro, nangalahati pa lang yan. Ang cave number 30 ay naiiba sa mga kuweba na unang pinasukan ko. Dahil ang pasukan ng cave na ito ay palusong. Hindi katulad ng ibang kuweba na napasukan ko na flat at madali lang pasukin. Hindi katulad sa cave na ito na palusong at kailangan mo pang umakyat para madala ang puspit mula sa ilalim. Kaya mas mabuting ginamitan nila ito ng lubid para mas padali ang kanilang trabaho. Ayan, nakatulong ko ulit. Saan mga ka-wild, tingnan nyo. Kung gaano kahabang lubid ang hinata ko para makuha ang dulo ng lubid sila mula sa ilalim. Ito yung ibababa ko ito. Tandaan lang. At estimate ko, ang lubid na ito ay nasa mga 50 meters pataas. So, kaya isipin niyo mga ka-wild kung gaano kahirap kung mano-mano itong hatakin ng mga minero para maiahon o maiakyat ang puspit na mula sa ilalim. At siguro ang kinakarga ng mga minero doon mula sa ilalim ay nasa mga 50 kilos or 40 siguro, ganyan, pababa. Pero kung mano-mano mo yung hatakin ay sobrang bigat. Kaya alam niyo naman kung gaano kataba ang utak ng Pinoy. Ay, tingnan niyo. Tingnan niyo. Isang motorsiklo. Buo yan. May makina, kadina, wala nga lang manobila. Pero ang motor na ito ay ang nagsisilbing tagahila ng lubid mula sa ilalim. Kaya mas naging mabilis ang trabaho ng mga minero dito. So yun mga ka-wild, ay pakita ko sa inyo kung anong pamamaraan ang ginawa ng mga minero dito para mas mapadali ang kanilang trabaho. Pero kahit ganun naman, mahirap pa rin kasi pagdating ng puspit dito sa itaas ay hakutin nila yan papunta doon sa sa babaan ng bundok. Siguro nasa mga 30 minutes to 40 na lakaran at sobrang tarik pa ng daanan. Tingnan nyo. Ang hagdan ay hanggang dito na lang. At napunta doon ay wala na. Sira na lahat. Kaya isang paraan na lang ang maaari namin gawin para mababa namin ang kuwebang ito. At ito ay paggamit ng lubid.